Luya at kalamansi po. Tara na po kayo. Bili na. Ang luya po natin, pampatanggal ng sipon at ubo. Pampalakas ng resistensya. Pampagana sa pagkain. At napakagaling na lunas sa sakit ng tiyan. Ang kalamansi naman po natin, mayaman sa vitamin C. Pampakintab ng buhok. Pampaganda ng balat. At panlaban pa rin po sa trangkaso. Naku, Lyra. Talagang kompleto ang alok mo ngayon, Opo naman. Para po sa inyo to. O, tingnan niyo po itong luya. Napakasariwa. Ikaw naman kumakapo ka sa akin. Mukhang matanda ka nga sa akin eh. Matanda lang edad ko, no? O, magkano ba yung luya mo? 85 pesos po ang 1 kilo. Napakaganda po nito sa masamang pakiramdam. Panlaban po sa pasma. Ikaw naman, mukha ba akong pasmahin na? Sige nga, bigyan mo ako ng kalahating kilo. Magluluto ako ng tinola. Salamat po. Ay, teka. Miss Ganda. Hoy, kalamansi po tayo dyan. Ay nako, ang gaganda nga ng kalamansi mo. Bagong pitas lang po kaninang umaga. Masarap po yan sa pansit at inihaw na isda. At saka alam niyo po, napakagaling nito na pampaganda ng kutis. Talaga? Sige nga, 2 tali nga. Pampakintab daw yan ang buhok, no? Opo, kaya nga po paborito ko ito. Tsaka paborito din po ito ng mga kagaya mong beautician. Lyra, may luya ka ba dyan? Ay, opo! Dito lang po kayo. Kailangan ko sa ginger tea. Yung mga customer ko hinaharap eh. Nako, meron pa po. 135 lang po ang 1 kilo. Garantisadong sariwa. Tsaka mataas po ang kalidad. Perfect po yung ginger tea ninyo. Napakagaling, pampalakas po ng resistensya. O sige, babalik na lang ako bukas ha. Itatabi mo sa akin yung magagandang kalamansi. Opo naman. Chocolate Salamat yun, po ha. Opo, balik po kayo. Nagkakasama pa tayo. Ingat po kayo, mga Miss Ganda. Tara na. Luya't kalamansi po kayo. Pampatanggal po ng sipon. Pampaganda ng kutis. Tara na po kayo rito. Bili na po kayo. Si Lyra, isang masayahing dalaga na nagbebenta ng luya't kalamansi sa palengke ng Malaginto. Sa edad ng 23, pinagsasabay niya ang pagninegosyo at ang pag-aaral bilang education student sa kanilang bayan. Ang pera mula sa kanyang pagtitinda ay nagsisilbing puhunan ng kanyang mga pangarap na maging guro. Ngunit hindi madali ang kanyang sitwasyon. Sa kabila ng kanyang matamis na ngiti at mabuting kalooban, patuloy siyang pinagchichismisan ng mga tao. May kumakalat na bulong-bulungan na ang kanyang angkan ay inangkatan ng aswang. Isang pamahiing bumabagabag sa kanyang pangalan at sa kanyang pamilya. Tingnan mo naman tong si Lyra. Malapit nang maubos lahat ng paninda. Ay, natural. Naorasyon na kasi yan. Di ba sabi ko sa'yo, araw-araw, abay kanyan. Ubus talaga. Ay, nako. Oo nga pala. Naikwento mo na sa akin dati yan. May ritual daw sila tuwing hating gabi. At eto pa, pagkatapos ng ritual, abay kinabukasan. Langaw na lang ang natitira sa tinda niya. Napansin mo ba yon? Ay, kaya naman pala. Tapos, ang kapal ng mukha, no? Gusto pong mag-aral. Nag-aaral na nga pala ng pagiging teacher daw ko, no? Ay, teacher. Nako, pag nagkataong kawawa naman yung mga batang magiging estudyante niya. Anak ng aswang, yung magtuturo. Magandang umaga po, Aling Tessie, Aling Minda. Pasensya na po pero narinig ko po kasi yung pinag-uusapan ninyo. Ay, sus! Nakikinig ka pa, ha? Hindi po ako nakikinig. Malakas lang po talaga yung boses ninyo. Kung may gusto po kayong itanong tungkol sa pamilya ko o sa pangapaninda ko, pwede naman po kayong dumiretso sa akin. Ay, ganun ba? Sige. Etong tanong. Bakit laging ubos ang paninda mo?
Anong orasyon ang ginagamit mo dyan? Simple lang naman po ang sikreto ko. Kaibigan ko po kasi ang mga suki ko. Tinatrato ko po silang parang pamilya. Kaya po binabalik-balikan. Kaibigan, baka ikaw mo ginayuma mo. Alam naming may babaylan kayo sa bahay ninyo. Nako, totoo yan. May nakakita sa inyo sa bundok. Nagsasagawa raw kayo ng ritual. Alam niyo po, may kasabihan. Ang punong hitik sa bunga, madalas binabato. Kung masipag lang po kayong katulad ko, baka mas marami pa kayong mabenta kaysa sa akin. Abat! Hoy! Ang kapal naman ng mukha mo! Tinatawag mo pa kaming tamad! Naku, mayabang ka talaga! Katulad ka ng nanay mong aswang! Naku, tama yan. Tama talaga yan, Aling Tessie. Nagmamagaling ka pa eh. Akala mo naman kung sino? Hindi po ako nagmamagaling. Sinasabi ko lang po ang totoo. Tungkol po sa nanay ko. Huwag niyo na po siyang idamay. Mabuting tao po siya. Ay, mabuti. Ay, tignan natin kung gaano kayo kabuti kapag nalaman ng buong palengke kung ano yung totoo tungkol sa inyo. Hoy, tara na nga, Aling Tessie. Baka magalit ang aswang. Naku, mahihilo tayo. Bahala nga kayo dyan. Luyat kalamansi po. Tara na po, bili na po kayo. Pampatanggal po ng sipon at ubo. Matapos ang mainit na pagtatalo kay Minda at Tessie, tahimik na nagligpit si Lyra ng kanyang mga natitirang paninda. Gabi-gabi, ganito ang kanyang rutina. Mula alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi, matyagang nagtitinda ang dalaga sa gitna ng palengke. Ngayong gabi, tulad ng mga nakalipas na gabi, naglalakad siyang mag-isa sa madilim na daan pauwi. Mula sa huling hintuan ng tricycle, may 1 oras niya pang lalakarin. Ang landas ay makipot at madamo. Natatakpan ng mga sanga ng punong kahoy na kumakaway sa hangin malamig. Tanging ang liwanag ng buwan, ang kanyang maliliit na flashlight ang gabay sa daan. Sa kanan at kaliwa, nakatayo ang matataas na kawayan na humuhuging parang awit sa gabi. May mga bahagi ng daan na lubak-lubak. Minsan ay maputik kapag tag-ulan. Paminsan-minsan ay naririnig niya ang huni ng kwago at ang kaluskos ng mga dahon. Hindi siya natatakot. Sanay na si Lyra sa ganitong landas. Para sa kanya, ang bawat hakbang ay isang hakbang papalapit sa kanyang mga pangarap. Ang makapagtapos ng pag-aaral at maging isang guro. Ang mga bulong-bulungan tungkol sa kanyang pamilya. Ang pagod ng maghapong pagtitinda at ang kalungkutang mag-isang nilalakbay ang dilim. Lahat ng ito ay tinitiis ni Lyra. Oy, bakit mabigat ang mundo mo, aking munting apo? Lola, wala po. Oy, sus! Ako pa ba ang lolokohin mo? Mula pagkabata, kilala na kita. Kahit isang kunot ng noo mo, alam kong may problema ka. Halika rito. Umupo ka na muna saglit. Lola, hindi ko po talaga kayo maluloko, no? Kasi naman po, may mga chismis na naman sa palengke. Ay, tungkol naman saan, apo? Sabi po nila, kaya daw po mabili ang mga paninda ko dahil inuurasyonan ko raw. Tapos po sinasabi nila na aswang daw po tayo. Lola, pangit po ba ako? Para pagsuspetsahan nila ng ganon? Hindi, apo. Ikaw ang pinakamaganda sa mga kadalagahan dito sa atin. At hindi lang pisikal na kagandahan ang meron ka. Maganda ang puso mo.
matyaga ka at masipag. Nako, Lola naman eh. Wala naman pong ibang dalaga dito sa lugar natin kundi ako lang. Malayo-layo pa po tayo sa baryo. Oh, di ba? Napangiti ka. Apo, pinapasaya lang kita. Alam mo, may kasabihan tayo. Ang taong walang pakialam sa sasabihin ng iba ay siyang tunay na masaya. Parang tubig sa dahon ng gabi. Padaos-dos lang. Pero Lola, minsan po, ang hirap na hindi pansinin. Lalo na po si Minda at saka si Aling Tessie. Pinagkakalat pa po nila sa ibang tao. Ay, yung dalawang matandang tsismosa na yan. Alam mo ba, noong bata pa sila, may ganyan na sila. Inggit lang yung mga yan, Apo. Bakit naman po sila maiinggit, Lola? Kasi, noong panahon nila, hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral. Ngayon, nakikita ka nila. Nagtitinda ka nga, pero nag-aaral ka pa. May pangarap ka. Sabi nga, think positive lang, Apo. Huwag mong hayaang maapektuhan ang pag-aaral mo. Balang araw, kakainin din nila ang kanilang mga salita. Napapagod na po ako minsan, Lola. Araw-araw po, naglalakad ako ng 1 oras. Tapos yung mga ganitong chismis pa. Alam mo, Apo, ganyan din ang mama mo noon. Matyaga at matatag. Ituloy mo lang ang pagtitinda ng luya at kalamansi. Diyan ko binuhay ang mama mo noon. Diyan din siya nakapagtapos. At ngayon, ikaw din. Diyan ka rin makakapagtapos, Apo. Namimiss ko na po si Mama. Alam ko, Apo. Pero alam mo pa, tuwing nakikita kitang nagtitinda, para kong nakikita ang mama mo. Magkahawig na magkahawig kayo ng tatag ng loob. Salamat po, Lola. Kayo na lang po ang kasama ko rito. Ang mga panindang yan ang maghahatid sa iyo sa bagong buhay at pag-asa. Tiwala lang sa may kapal, Apo. At tandaan mo, ang taong masipag at matapat, laging pinagpapala. Tignan mo yung mga tsismosa. Ilang taon ang ganyan ang ginagawa. Pero ikaw, tuloy-tuloy pa rin ang pag-asenso mo. Opo, Lola. Konting tiis na lang po. 2 taon na lang po. Magtatapos na ako. At kapag nakapagtapos ka na, magiging guro ka na. Maiintindihan mo rin kung bakit pinagdaanan mo ang lahat ng ito. Minsan, ang mga pagsubok sa buhay na yan ang humuhubog sa ating karakter. Ang swerte ko po sa inyo, Lola. Hindi ko po alam kung paano ako makakatagal dito kung wala po kayo. Siya, magpahinga ka na. Bukas, maaga ka pa. At huwag mong kalilimutang magdala ng payong. Abay, mukhang uulan. Matapos ang mahaba at napakagaang loob na pag-uusap nila Lola Goya, humiga na si Lira sa kanyang simpleng papag. Sa ilalim ng kulang-kulang na bubong, pinakinggan niya ang tunog ng mga kuliglig, ang mahinang paghinga ng kanyang lola sa kabilang silid. 11:00 na ng gabi, pero kailangan niyang gumising ng 3:00 ng madaling araw. Sa unang tilaok pa lamang ng manok ay gising na si Lira. Sa mahinang liwanag ng gasera, naghahanda na siya ng damit pang paskwela at inaayos ang mga aklat sa kanyang lumang bag. Matapos magbihis at magpaalam sa kanyang lola, nagsimula na siyang maglakad sa madilim pa at mahamog na daan. 1 oras ang nilalakad niya mula sa kanilang bahay hanggang sa bayan.
Minsan ay may nakakasabay niya ang ilang magsasaka, pero madalas ay mag-isa lang siya. Sa universidad, isa si Lyra sa pinakamasigasig na mag-aral ng edukasyon, major in Filipino. Hindi siya napapagod na magsulat ng mga lesson plan at gumawa ng mga teaching materials. Minsan, habang nakikinig sa klase tungkol sa panitikan, napapangiti siya. Iniisip na balang araw ay siya naman ang magtuturo ng mga kwento at tula sa mga bata. Pagkatapos ng klase, 3:00 ng hapon, nagmamadali siyang makauwi. Wala siyang panahong makipagkwentuhan sa mga kaklase. Hinahabol niya ang oras. Sa bahay, naghihintay ang mga luya't kalamansi na kailangan niyang ayusin, hugasan at ihandang mabuti para sa kanyang pagtitinda. Ito ang kanyang buhay, isang walang katapusang paglalakbay sa pagitan ng pag-asa at paghihirap at ng pangarap at katotohanan. Lola? Lola, nandito na po ako. Lola? Nasaan po kayo? Ikaw ba si Lyra? Sino po kayo? Bakit po kayo nandito sa loob ng bahay namin? Alam mo ba kung bakit nawawala ang mga tao sa bayang ito? Ano pong ibig niyong sabihin? Ang iyong dugo. Ang dugo ng iyong angkan ng dahilan. Tinatawag kayo ng kadiliman. Hindi mo ba nararamdaman? Hindi po ako naniniwala sa inyo. Lumabas na po kayo. Tanungin mo ang iyong lola. Tanungin mo kung sino ka talaga. Kung anong tunay na dahilan. Kung bakit kayo nakatira sa liblib na lugar na ito. Biglang bumukas ang pinto. Lyra! Lyra! Nasaan na kaya ang lalaking yun? Lola? Lola, may lalaki po rito. Nakakatakot po siya. Nakita mo siya? Anong sinabi niya? Lola, sino po ba siya? Bakit niya sinasabing ang pamilya natin ang may kasalanan sa pagkawala ng mga tao dito? Ano pong ibig niyang sabihin? Apo, hindi. Hindi pa dapat. Lola, kailangan ko pong malaman. Bakit po parang kilala niyo siya? Bakit po kayo nagmamadaling umuwi? Nararamdaman kong may nangyayari rito. Kaya nagmamadali akong umuwi. Nararamdaman niyo po? Paano niyo po naramdaman, Lola? Ang dami pong nangyayaring hindi ko maintindihan. Lyra, Apo, makinig ka. May mga bagay na hindi mo pa dapat malaman. Hindi pa ito ang tamang panahon. Kailan po bang tamang panahon, Lola? Kailan niyo po sasabihin sa akin? Bakit po ganito? Bakit laging may mga sikreto? Sa takdang panahon na po, kapag handa ka na, kapag kaya mo nang tanggapin ng katotohanan. Sa ngayon ay masyadong mapanganib. Lola naman, magtiwala ka sa akin na po. Lahat ng ginagawa ko ay para sa iyong kaligtasan. Pangako, darating ang araw, maiintindihan mo rin ang lahat. Pero sa ngayon, kailangan mong maging matapang. At higit sa lahat, kailangan mong mag-ingat. Mag-ingat po? Sa ano? Sa kadiliman na po. Sa kadiliman. Halika na. Tulungan mo na akong magsara ng bintana at huwag kang lalabas ngayong gabi. Lola, natatakot na po ako. Huwag kang matakot na po. Kasama mo ko. Hindi kita pababayaan. Sa ngayon, Apo, ilaw ang kailangan natin
Abay magpapaningas na tayo ng kandila at magdadasal tayo. Matapos ang nakakakilabot na tagpong yun sa kanilang bahay, walang sandaling hindi mapakali si Lira. Kinakailangan niyang magmadali dahil 4:30 na ng hapon. Kahit nanginginig pa ang kanyang mga kamay, ay tinampot na niya ang basket na puno ng luya at kalamansi na inihanda ng kanyang lola bago ito umalis kanina. Sa kabila ng pangamba, alam niyang kailangan niyang bumangon at ituloy ang kanyang gawain. Maraming suki ang naghihintay sa kanya sa palengke. Dali-dali siyang lumabas ng bahay at dumiretso sa katabing bahay ni Miray, ang kanyang matalik na kaibigan at kasama sa palengke tuwing hapon. Habang naglalakad sila, gusto mang ikwento ni Lira ang kakaibang pangyayari, ay pinili niyang manahimik. Mabigat ang kanyang dibdib sa dami ng katanungan tungkol sa misteryosong lalaki, sa sikreto ng kanyang angkan, sa mga salitang bumabagabag sa kanyang isipan. Ngunit katulad ng mga luya't kalamansi na nasa kanyang basket, kailangan niyang panatilihing nakatago ang mga katanungang ito. Pagdating nila sa palengke, inilatag na ng dalawa ang kanilang paninda. Luya at kalamansi ang kay Lira, at gulay naman ng kamuting kahoy ang kay Kiray. Tara na po, luya at kalamansi po. Pampatanggal po ng sipon at ubo. Pampaganda din po ito ng kutis. Bili na po kayo. Ay, grabe ka talaga mag-alok, bestie. Ang galing mo. Pati talaga ako, mapapabili ako. Oo nga, ang galing mo nga magsalita, Lira. May potential kang maging sales agent. Sales agent ka dyan. Magtuturo ako, no? Education student ako. Ay maganda yan. Bihira ng mga kabataan ngayon na may direksyon sa buhay. Ay, nako, yan ang best friend ko. Sipag at tiyaga ang puhunan. Aral sa umaga, kayod sa hapon. Hindi tulad ng iba dyan, puro daldal lang. Bigyan mo nga ako ng 1 kilong luya, Lira. At 2 taling kalamansi. Sige po, Manong. Mamili na po kayo. Fresh po ang mga kalamansi natin. Biglang may malakas na boses mula sa kabilang pwesto. Ay, nandiyan na pala yung nambibiktima sa madaling araw. Ay, pansin niyo ba mga mare? Laging ubos ang paninda. Hindi ba kayo natatakot bumili dyan? Eto ha, may ritual daw yan. Pati nga yung mga kababayan natin nawawala. Hoy, Aling Minda, yung mga taong mapaglikha ng kasalanan, pinabato nila sa iba. Inggit lang kayo kasi ubos lagi ang tinda ni Lira. O ano, pinaparinggan mo ba ako? Tingnan mo nga itong babaeng to, wala ring modo. Naku, magkaibigan talaga. Hay naku, magsisimula na naman ng mga matatanda. Pabili nga ako. Kiray, tama na. Huwag mo nang patulan. Magbenta na lang tayo. Hindi, Lira. Alam mo ba may kasabihan? Walang maloloko kung walang magpapaloko. At walang mabubulit kung walang magpapabuli. Naku, yung dila mong yan, Aling Minda, ha? Dapat siyang pinuputol eh. Hoy! Tama na nga yan, iingay nyo. Nanonood ako ng Batang Quiapo. O ba't? Hoy, tumigil ka, ha? Kadalaga mong taong sama ng bibig mo. May sa demonyo ang pamilya nyo. Ay kaya pala nawawala yung mga tao rito sa atin. Kasi naman ganyan. Tumanda ka na't lahat-lahat. Ang sama pa rin talaga ng ugali mo. Tiig mo pa yung libingang buhay. Tiig mo pa yung ulupong. Wala ka na nga ibang ginawa kundi manira ng kapwa mo. Ay nako, araw-araw na lang kayong may ganito dito sa palengke. Kiray, tama na. Hindi makakatulong. Oo nga, Kiray, hayaan mo na nga yan si Aling Minda. Puro lang yan, hangin lang yan eh. Ay naku, Lira. Masyado ka kasing mabait. Pero sige, para sa'yo. Titikil na ako. Pero kapag binangga ka ulit ng matandang yan. Tama yan, Kiray. Minsan, ang katahimikan ang pinakamabisang sagot sa mga taong mapanira. Oo na! Talaga naman po. Salamat, Kiray. Hayaan mo na siya. Magtinda na lang tayo. Halika na.
Luya at kalamansi po kayo. Tara na po. Sorry na, bestie. Alam mo naman, hindi ko talaga matagalan kapag inaapi ka nila. Lalo na ngayon, may mga kakaibang nangyayari. Ha? Anong ibig mong sabihin? Huwag kang mag-alala. Kahit ano pang sabihin nila, kahit ano pang mangyari, kakampi mo pa rin ako. Salamat, Kiray. Sige na, magbenta ka na. Luya at kalamansi po kayo. Bili na po, pampalusog po ng katawan. Matapos ang bangayan, ay nagsimula ng maghakot ng paninda sina Lira at Kiray. Alam mo, bestie, totoo kayong sinasabi nila tungkol sa mga nawawalang lalaki? Hindi ko alam. Pero kahapon lang, may narinig ako sa palengke. Si Kuya Mario daw, yung tricycle driver. 3 araw na daw na hindi umuwi. Ay naku, yun na nga. Tapos yung anak ni Aling Pasing, si Randy. Naku, 2 linggo nang nawawala. Akala ko nga nasa Maynila lang eh. May narinig din ako. Yung security guard sa munisipyo, si Mang Ben. Hindi na raw pumapasok simula nung Lunes. Ay, nakakatakot naman. Palaging lalaki yung nawawala. Tapos, wala man lang bakas na niiwan. Kiray. Bakit? Bakit nanginginig ka dyan? May dumalaw sa bahay kanina. Isang lalaking nakaitim? Sino? Ano naman ang sinabi sa'yo? Hindi ko alam. Pero ang sabi niya, may kinalaman daw ang pamilya namin sa mga nawawala. Ay, bestie. Kaya pala kanina, iba yung tingin mo. May problema ka pala. Natatakot ako, Kiray. Lalo na si Lola. Parang may itinatago siya. Nung sinabi ko sa kanya, biglang nagbagong timpla niya. Pero Lira, imposible naman na kayo, no? Kilala na kita simula pagkabata. Ang bait-bait mo kaya. Tapos yung lola mo naman, mapagmahal sa lahat. Hindi ko alam, Kiray. May mga bagay akong hindi maintindihan. Bakit kasi nakatira kami sa liblib? Bakit lagi may mga bulong-bulungan? Tapos ngayon, eto namang mga nawawalang lalaki. Ganito na lang, gusto mo samahan na kita mamaya sa uwian? Para naman hindi ko na matakot. Naku, wag na. Masyadong malayo. At saka, ayoko namang madamay ka sa mga kakaiba. Ay, Lira, best friend nga kita, di ba? Kahit ano pang kakaiba yan, hindi kita iiwan. Salamat. Pero, may nagsasabi na sa akin na mas mabuting lumayo ka. Teka nga, ano bang pinagsasabi mo? Ay, naku, tara na nga, magtinda na lang muna tayo. Pero itong tandaan mo ha, nandito lang ako, bestie. Sige. Luya at kalamansi po. Bili na po kayo. Habang nag-uusap sina Lira at Kiray, may biglang lumapit na binata. Matangkad, maputi at may kakaibang dating. Magkano ang luya? 85 po ang kilo. Ay, kuya, kukuha ka po ba? Oo. 1 kilo nga. Para sa nanay ko. May sakit kasi. Sana po gumaling na kaagad ang nanay ninyo. Salamat. Ikaw pala si Lira, no? Po? Paano niyo po nalaman? Kilala ka ng mga tao dito. Ikaw lang naman ang nagtitinda ng pinakamasarap na luyat, kalamansi sa palengke. Kuya? Taga rito po ba kayo? Ngayon lang kasi kayo namin nakita eh. Hindi. Pero siguro madalas na ninyo ako makikita dito. Eto na po yung luya ninyo. Salamat. Mag-ingat ka, Lira. Lalo na paggabi. Biglang umalis ang binata. Ay, grabe! Ang lamig ng kamay ng lalaki ah. Napansin mo?
Teka, parang may kakaiba sa kanya. Kiray, parang nakita ko na siya dati. Sa panaginip. Huh? Ay, ano namang ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan. Pero nung hinawakan niya ang kamay ko, parang may nakita ako. Mga anino, mga mukha, mga lalaking nawawala. Ay, naku naman, Bessie ha. Natatakot na ako para sa'yo. Sigurado ka? Ayaw mong ihatid kita mamaya? Hindi na, Kiray. Pero, pwede bang sabihan mo si Lola na may bumili na lalaking maputi? Ay, oo naman. Pero bakit? Feeling ko, kailangan niyang malaman. Mabigat ang bawat hakbang ni Lyra sa madilim na daan pa uwi. Hindi katulad ng ibang araw. Ngayon ay tila may kakaibang hangin na bumubulong sa kanyang tinga. Ang dating pamilyar na landas ay ngayon puno ng mga anino. Kahit malapit lang ang kanilang bahay sa palengke, tila ba ang bawat metro ay 1 kilometro ang haba. Ang mga puno sa gilid ng daan ay tila may mga matang nakatingin sa kanya. At ang hanging dumadampi sa kanyang balata ay kakaiba ang lamig. Pagdating sa kanilang bakuran, napansin niyang may madilaw na liwanag na sumisilay sa mga siwang ng kanilang lumang bahay. Nang buksan niya ang pinto, isang kakaibang tanawin ang sumalubong sa kanya. Ang kanyang Lola Goya, nakaupo sa gitna ng sirkulo ng mga kandila na may iba't ibang kulay. May mga nakasabit na tuyong luya at kalamansi sa may dingding at ang hanging pumapasok sa bintana ay may kakaibang amoy ng insenso. Ay, salamat naman at dumating ka na, Apo. Hinihintay talaga kita. Lola, ano pong nangyari? Bakit po may mga kandila? Panahon na para linisin ang ating pangalan. Hindi na maaaring magpatuloy pa ito. Masyadong marami nang nawawala. Lola, hindi ko po maintindihan. May kinalaman po ba ito sa lalaking nakaitim na dumating kanina? Kaya pala malagim ang aking pakiramdam. May dumalaw nga. Galing ako kanina sa police station, Apo. 5 ang naitatalang nawawalang kalalakihan sa bayan. 3 sa kanila, mga padre de pamilya. Ang 2, mga binata. Lahat sila ay nawala sa dilim ng gabi. Sino pong kumukuha sa kanila? Nagsisimula na silang maghasik ng lagim. Ang mga aswang. At dahil ang ating pamilyang tagapagtanggol ng bayang ito, tayong sinisisi ng mga tao. Aswang? Totoo po ba talaga sila, Lola? Mas totoo pa sa hangin na ating nilalanghap. Pero hindi tayo aswang, Lyra. Tayo ang tagapagtanggol ng bayan laban sa kanila. Tayo'y mga mambabarang, tagapaglingkod ng liwanag. Kaya po pala tayo nagtitinda ng luya at kalamansi. Hindi lang po ito pangkabuhayan, Lola. Tama ka po. Ang luya at kalamansi ay mga banal na halamang ibinigay ng ating mga ninuno. Ngayong gabi, tuturuan kita ng ritual. Hindi ka na bata, Lyra. Panahon na para malaman mo ang iyong tungkulin. Paano po ba gamitin ang luya at kalamansi laban sa kadiliman, Lola? Tingnan mo itong luya, Apo. Pansinin mo ang hugis nito. Parang kamay na nakadipa. Ang luya'y taglayang init ng araw. Kapag ginamit ng tama,
Nagiging sandata ito laban sa mga nilalang ng dilim. Pero paano po, Lola? Ang kasirahan nito ay sumisira ng kapangyarihan ng mga aswang. Dapat itong ihanda tuwing pagsikat ng araw habang ibinubulong ang mga dasal ng ating mga ninuno. At ang kalamansi po, bakit po dapat palaging magkasama? Ang kalamansi, Apo, ay may taglay na liwanag. Tingnan mo ang loob nito. Mga bituin ng ayos ng mga buto. At ang asim nito ay nagpapaalala sa mga aswang na sila'y mga dating tao. Tinutulungan silang maalala ang kanilang tunay na pagkatao. Kaya po pala laging nauubos ang tinda ko. Hindi po dahil sa orasyon para makabenta. Hindi lamang mga ordinaryong mamimiling ating mga suki, Lira. Sila ang mga taong ating tinatangkilik. Binoprotektahan. Bawat luya at kalamansi na ating ibinibenta ay may ritual ng pananggalang. Kaya nga dapat ikaw ang nagbebenta dahil taglay mo ang dugo ng mangbabarang. Ang binata po kanina sa palengke, Lola. Anong binata? Sabihin mo sa akin ng lahat, Apo. May bumili po ng luya. Malamig po yung kamay. Lalo na nung hinawakan niya ako. May nakita akong mga mukha. Mga lalaking nawawala, Lola. Kaya pala ramdam kong panganib. Nagsisimula na silang lumapit. Makinig ka po. Ngayong gabi, tuturuan kita ng mga dasal ng ating angkan. Ng mga orasyon na nagbibigay ng lakas sa luya at kalamansi. Pero Lola, natatakot po ako. Huwag kang matakot, Apo. Ang dugo ng mga mambabarang ay nananalaytay sa ating mga ugat. Hindi tayo kaaway ng dilim. Tayo ang liwanag na humaharang sa kanilang kadiliman. Pagmasdan mo ang mga kandilang ito. Bakit po iba-ibang kulay, Lola? Ang puting kandila ay para sa proteksyon. Ang dilaw ay para sa karunungan. Para maintindihan mo ang iyong kapangyarihan, Apo. At ang pula ay para sa lakas. At ang berde ay para sa pagbabago. Lahat ng ito ay may kaugnayan sa luya at kalamansi. Paano po natin sila gagamitin, Lola? Una, kailangan nating gumawa ng banal na tubig. Paghahaluin natin ang katas ng luya at kalamansi. Kasamang tubig mula sa unang patak ng ulan. Habang ginagawa ito, dapat mong isaulo ang mga dasal. Nagsimula silang magdasal at maghanda ng ritual. Habang sa labas ng bahay, maririnig ang mga kahol ng aso. Sa mga sumunod na oras, nanatili si Lira at ang kanyang lola sa loob ng kanilang munting tahanan. Hindi na muna lalabas si Lira para magtinda sa palengke. May mas mahalagang bagay siyang dapat pag-aralan. Mga ritual na magliligtas sa kanilang bayan. Ang dating simpleng luya at kalamansi ay unti-unting nagkakaroon ng bagong kahulugan sa kanyang mga mata. Habang lumalalim ang gabi, patuloy ang kanilang paghahanda. Bawat hakbang ng ritual ay may kaakibat na dasal. Bawat paghiwa ng luya ay may tamang paraan.
bawat pagpiga ng kalamansi ay may tamang oras. Pinapakinggan ni Lira ang bawat tagubili ng kanyang lola ng buong ingat. Iniisip ang bawat kaalaman na kanyang natututunan ay maaaring magligtas ng buhay. Sa labas ng kanilang bahay, patuloy ang pag-awit ng mga kuliglig at ang malulungkot na tahol ng mga aso. Ang hanging pumapasok sa mga siwang ng dingding ay may dalang amoy ng paparating na unos. At sa malayong bahagi ng bayan, isang pamilya na naman ang umiiyak dahil sa isa na namang nawawalang mahal sa buhay. Hindi alam ni Lira na ang gabing ito ang simula ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay, na dating simpleng tungkulin bilang tindera ay bahagi lamang ng isang malaking misyon, ang maging tagapagtanggol ng kanilang bayan laban sa dilim. At habang tinitingnan niya ang mga kandilang nakapaligid sa kanila, hindi niya maiwasang isipin kung handa na nga ba siya sa tungkuling naghihintay sa kanya. At sa ngayon, ang tanging liwanag sa dilim ay ang mga kandila sa kanilang paligid, ang init ng mga luya sa kanilang mga palad, at ang matamis at asim na samyo ng kalamansi na pumupuno sa hangin. Mga simpleng bagay sa kanyang mga kamay ay naging sandata laban sa kadiliman. Sa palengke ng Malaginto, kumalat ang balita tungkol sa bangkay na natagpuan sa ilalim ng tulay patungong Sitio Bulig. Ang dating maingay na palengke ay ngayon napuno ng bulong-bulungan. Sa gitna ng mga namimili, nakatayo si Aling Minda. Nakapaligid sa kanya ang ilang nagtitinda at mga tsismosa. Sinasabi ko na nga ba? Yung lalaking huling bumili kay Lira, siya yung natagpo ang patay sa ilalim ng tulay. Totoo po ba yung sinasabi niyo, Aling Minda? Ay, oo. O bakit? Gusto mo makita yung bangkay? O, alam mo ba, kung ano ang mas kaduda-duda? Ano naman po yun? Ay, hindi mo ba napansin? Tuwing may lalaking nawawala o di kaya namamatay, hindi nagtitinda yung kaibigan mong si Lira. O ngayon, nasan siya? Mag-ingat po kayo sa mga pinagsasabi niyo, Wala kayong katibayan na may kinalaman si Lira sa mga pangyayaring to? Ganun ba? Bakit wala siya ngayon? O, di ba mga kasama, di ba? O, hindi nyo napapansin. Kapag may namamatay o nawawalang lalaki, o di ba laging wala si Lira? Lumingon ang mga tao sa paligid. Ang iba'y patango-tango bilang pagpayag sa sinasabi ni Aling Minda. Alam nyo, Aling Minda, ang mas kaduda-duda, kayo, parang CCTV. Alam na alam nyo ang bawat kilos ni Lira. Napaka-obsessed nyo sa kanya. Ano? Pinagbibintangan mo ko? Hindi po. Ibinabalik ko lang sa inyo yung mga bintang nyo sa kaibigan ko. Oh, bakit po ba sobrang totoo kayo sa kanya? Baka kayo naman ho kasi yung may tinatago, Aling Minda. Hoy! Binabantayan ko siya kasi delikado siya. Yan ang luyat kalamansi niya, may orasyon yan. Kaya namamatay yung mga bumibili dyan. Paano naman po nilaman? Nakita niyo po ba? May ebidensya po ba kayo? O kitang isip niyo lang? O ba't wala kang pakialam? Dito na ako lumaki. Alam ko ang mga pamahiin dito. At ako po, lumaki akong kasama si Lira. Kilala ko na po siya. Mabuti siyang tao. Kayo, ang bilis nyo kasing mangusgi. Aba, talagang ipinaglalaban mo pa. O tingnan mo, di ba nga wala siya ngayon? Kasi may ginagawa yan. Oo nga po, wala siya. Ano naman? Bawal bang lumiban sa pagtitinda? Hindi ba pwedeng may importante lang po siyang ginagawa? Importante? Tulad ng ng ritual. Alam mo, Aling Minda, last warning ko na po ito sa inyo. Magdahan-dahan po kayo sa mga pinagsasabi ninyo.
Pwede kayong makasuhan ng libel at slander. Wala kayong katibayan. O ba't nananakot ka ba, ha, Kiray? Hindi po. Pinapaalalahanan ko lang kayo. Kung patuloy yung sisiraan ng kaibigan ko ng walang ebidensya, naku, mananagot po kayo sa batas. Nagsimulang magbulungan ng mga tao sa paligid. Ang iba'y umaalis na, ayaw madamay sa gulo. Ngunit may ilang nanatili, sabik sa drama ng dalawang nagtatalo. Ay, tingnan mo naman talaga mga kabataan ngayon, napaka-arugante. At tingnan nyo naman po yung matatanda ngayon. Ang bilis manira ng pangalan ng kapwa nila. Alam niyo po, Aling Minda, kung totoong may kinalaman si Lyra sa mga namamatay, bakit hindi po kayo pumunta sa pulis? Bakit dito kayo sa palengke nagkakalat ng chismis? Hindi mo ba naririnig? May bagong bangkay na natagpuan. At automatic po si Lyra ang may gawa nun? Ganun na lang? Nasa naman po ang hustisya doon? Sa gitna ng kanilang pagtatalo, walang nakapansin sa isang lalaking nakatayo sa gilid. Nakaitim ang suot, nakatitig sa direksyon ng bahay ni Lyra. Sa bahay ni Lyra, ang amoy ng ritual ay bumabalot sa hangin. Isang kakaibang timpla ng luya at kalamansi na may halong insenso. Ang mga kandilang ginamit sa ritual ay patuloy na kumikislap sa mga sulok ng kanilang munting tahanan. Ang mga anino sa dingding ay sumasayaw sa bawat kislap ng apoy. Kapansin-pansin ang tamis at asim ng samyong nagmumula sa mga halamang kanilang ginagamit. Isang pabango na para sa mga ordinaryong tao ay karaniwang amoy lamang. Ngunit para sa mga nilalang ng dilim ay isang nakamamatay na sandata. Tandaan mo, Lyra, ang pinakamatinding depensa natin ay ang amoy. Ayaw na ayaw ng mga aswang sa samyong nagmumula sa luya at kalamansi. Ito ang unang regalo sa atin ng ating mga ninuno. Bakit po ganun, Lola? Ano pong meron sa amoy nito? Dahil ang amoy ng luya at kalamansi ay nagpapaalala sa kanila ng kanilang pagkatao. Parang salamin, ipinapakita ang kanilang tunay na anyo. Mga taong pinili ang dilim. Nakikita nila ang kanilang dating mukha, ang kanilang dating buhay. Kaya po pala gano'n na lang ang pag-iwas nila, Lola. Oo, Apo. At higit sa lahat, ang luya ay may init ng araw, habang ang kalamansi ay may taglay na liwanag ng buwan. Tandaan mo, magkasama sila. Sila ang simbolo ng langit at lupa. Isang perpektong balanse. At ang mga dasal po na itinuro ninyo, yung mga orasyon, ang mga dasal ang nagbibigay ng bisa sa lahat. Walang halaga ang lahat ng ating ginagawa kung wala kang pananalig sa Diyos. Siya ang tunay na liwanag. Tayo'y mga instrumento lamang. Kaya nga dapat mong isaulo ang bawat salita, ang bawat tono. Paano po kung magkamali ako ng pagbigkas, Lola? Huwag kang mag-alala sa pagkakamali. Ang mahalaga ay ang intensyon ng iyong puso. Kung malinis ang hangarin, gagabayan ka ng may kapal. Biglang umihip ang malakas na hangin. Napalungay ang mga kandila at nakarinig sila ng mga kakaibang kaluskos mula sa labas. Ang dating payapang gabi ay biglang napuno ng kakaibang enerhiya. Nararamdaman mo ba yon, Lyra? Ang hangin,
May dala itong babala. Opo, Lola. Ang lamig. Hindi po ito katulad ng ordinaryong hangin. May nagmamatsag. May nagmamasid. Nararamdaman ko ang kanilang presensya. Lola, natatakot po ako. Parang may mga matang nakatingin sa atin. Hawakan mo ang luya't kalamansi na binindisyonan natin. Isa-isip mo ang dasal na itinuro ko. Tandaan mo, ang takot ay kahinaan na siyang sinasamantala nila. Mas lumakas pa ang hangin na may kasamang ugong. Lola, narinig niyo po ba yun? Parang may humihila sa bubong. At may mga... Lola, may mga tumatawa po sa labas. Lumabas tayo. Dapat nating harapin ito. Hindi tayo maaaring magpakita ng takot, Apo. Po? Lalabas po tayo? Pero Lola... Oo, Apo. Mas delikado kung hahayaan natin silang lumapit. Dalhin mo ang mga banal na gamit. Ang luya at ang kalamansi at ang rosaryo na ibinigay ng iyong ina. Si Mama ho ba? Ganito rin po ang ginawa niya noon. Oo, Apo. Ang iyong ina ang pinakamatatag na mambabarang na nakilala ko. At gayon, nakikita ko sa iyo ang kanyang lakas. Dahan-dahang binuksan ni Lola Goya ang pinto. Sa labas, ang dating tahimik na gabi ngayon ay puno ng kakaibang ingay. Ang mga dahon ng mga puno ay sumisyasat at ang mga hayop ay tahimik, isang palatandaan na may hindi kaaya-ayang presensya sa paligid. Ang buwan na dating maliwanag ay natatakpan ng maitim na ulap. Lira, humawa ka sa likod ko. Huwag kang bibitaw. At tandaan mo ang mga itinuro ko. Opo, Lola. Hindi po ako bibitaw. Lumabas ka na! Alam kong naririyan ka. Hindi ito ang lugar mo. Ang lupang ito ay pinagpala at protektado! Sa dilim ng gabi, isang anino ang gumagalaw sa likod ng malaking puno ng akasya. May kumikinang ng mga mata sa dilim at isang mababang ungol na umaalingaw-ngaw sa hangin. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Lira ang bigat ng responsibilidad na naman niya ang maging tagapagtanggol sa kanilang bayan laban sa dilim. Maghanda ka na, Lira. Nagsisimula pa lamang ang lahat. Ang hangin ay umihip ng mas malakas at sa dilim may iba't ibang anyo ang nagsimulang lumitaw. Ang hangin ay tuloy-tuloy na humahampas, nagpapaypay sa mga dahon at nagpapalipad ng alikabok. Sa dilim, unti-unting naglalabasan ang mga hindi kaaya-ayang mga anyo. Lira, ihanda mo ang luya! Lola, tatlong anino po. Huwag kang matakot, Apo. Tingnan mong mabuti. Nakikita mo ba ang kanilang mga mata? Opo, pulang-pula po, Lola. Goya! Hindi mo na sila mapoprotektahan! Sinusubukan niyo lang kaming takutin. Umalis na kayo! Walang lugar ang kadiliman dito! Matandang Goya, panahon na para magpahinga ka. Lola, lumalapit na po sila. Ngayon, Lira, ipakita mo ang iyong lakas. Gawin mo ang itinuro ko, Apo! Sa ngalan ng aking mga ninuno.
Sa ngalan ng Diyos! Bago mambabarang, mahina, katulad ng kanyang ina. Huwag mong babanggitin ang kanyang ina. Lira, ipagpatuloy mo lang, Apo! Sa ngalan ng aking mga ninuno at sa kapangyarihan ng langit at lupa, inuutusin ko kayong umalis! Biglang pumutok ang bunga ng kalamansi sa hangin. Kumalat ang mabangong halimuyak. Ang amoy! Ngayon, Lira, gawin mo na ang huling hakbang. Gamitin mo ang luya. Ang init ng araw ay sumasa inyo. Bumalik kayo sa inyong pinagmulan! Isang makapal na usok ang lumabas mula sa luya. May kasamang matamis na samyo na kakaiba sa pangkaraniwan nitong amoy. Ang tatlong anino ay nagsimulang matunaw sa dilim, umatras palabas ng bakuran ng maglola. Hindi ba ito tapos, Gula? Babalik kami! At handa kaming harapin kayo. Ang pamilyang ito ay hindi matatakot. Unti-unting nawala ang mga anino. Naiwan ang katahimikan ng gabi. Lola, ano po yun? Apo, yun ang ating tunay na kalaban. At ngayon, alam na nila na handa ka ng lumaban. Pero Lola, bakit nila binabanggit si Mama? May kwento akong dapat na ikwento sa'yo, Lira. Tungkol sa iyong ina at kung papaano siya nawala. Sa kalangitan, muling sumungaw ang buwan. Saksi sa bagong kabanatang nagsisimula sa buhay ni Lira. Ang dati niyang simple at tahimik na buhay bilang tindera ng luya't kalamansi ay ngayon may bagong kahulugan. Isang responsibilidad na minana mula sa mga nauna pa sa kanya. Isang tungkuling hindi niya maaaring tanggihan. Kinabukasan, nanumbalik ang normal na buhay ni Lira. Naghihintay ng pagkakataon. Pero sa mga oras na iyon ay handa na siya sa kanyang laban. Hindi lang tagatinda ng luya at kalamansi, kung hindi kalabanin ng mga aswang gamit ang amoy ng luya at kalamansi. At higit sa lahat, suot ang baluti ng kaligtasan ng pananampalataya. Kinabukasan, sa pwesto ni Lira sa palengke, nakabawi na siya sa kakaibang pangyayari ng nakaraang gabi. Tulad ng dati, masigla siyang nagtitinda. Ngunit ngayon, alam niya ang tunay na kapangyarihan ng kanyang mga itinitinda. Magkano yung luya at kalamansi mo? Ay, Mang Andres, ang tagal po nating hindi nagkita. 85 po ang kilo ng luya. 25 naman po sa tali ng kalamansi. Sige, bigyan mo ako ng 5 kilo ng luya, tsaka 10 tali ng kalamansi. Ang dami naman po. May handaan po ba? Hindi. Para sa bukid ko, may mga kakaibang nangyayari sa aming lugar eh. Nawawala ang mga hayop tapos may kakaibang ingay sa gabi. Sa hindi kalayuan, nakikinig si Aling Minda. Halatang interesado sa usapan. Unti-unti siyang lumapit, kunwari namimili sa katabing pwesto. Ganyan po ba, Mang Andres? Oo, kaya nga bumili ako ng marami. Sabi kasi ng matatanda, mabisa raw ang luya at kalamansi para sa mga hindi magandang elemento. Naku, Mang Andres, ingat ka sa binibili mo dyan. Bakit naman? Tabang Minda.
baka kasi may kasamang orasyon yan. O hindi ba mga kasama? May namamatay nga raw na bumibili dyan eh. O di ba? Totoo naman. Aling Minda, kung may problema po kayo sa akin, diretsahin niyo na lang po ako. Ang tensyon sa pagitan ng dalawa ay ramdam ng mga nakapaligid. Si Mang Andres na natiling nakatayo sa gitna. Hindi alam kung kanino papanig. Maya-maya pa ay umuwi na ito at nagtuloy sa kanyang lakad at ginabi ito ng uwi. Alam ko, ang mga luyang ito at ang kalamansing ito na binili ko kay Lira ang magiging panangga ko sa mga aswang na sumasalakay sa aking mga kahayupan. Ang mga hayop ko na pinupundirian ng mga aswang. Manda kayo sa akin ngayon. Tingnan ko lang kung makakapamirwisyo pa kayo. Sa madilim na daan, malapit sa gubat, 9:00 ng gabi. Ay, napakadilim pa naman ngayon. Hindi ko maintindihan pero parang may nakasunod sa akin. Sino yan? Lumabas ka kung sino ka man! May malakas na ihip ng hangin at namatay ang Ay, aswang. Santa Maria! Santa Maria! Sino ka? Mag-isa lang kayo ngayon, Andres. Diyos ko! Ay! Matagal na kitang binabantayan. Masarap siguro ang laman na! Lola Guya, sana gumawa ng orasyon mo sa mga kalamansi na ito. Tumama ang kalamansi sa mukha ng aswang. Nakakasulag! Nanghihina na ang aswang. Napasandal ito sa puno. Hindi maaari. Ikaw si... Ako nga! Ikaw si... Bigla siyang sinunggaban ng aswang bago pa man matapos magsalita. Hindi mo dapat na malaman. Tulong! Hindi ka dapat... Katahimikan sa gubat. Tanging ang tunog ng hangin lamang ang naririnig. Pagkatapos bumagsak ng katawan ni Mang Andres, tuluyan na itong nilamon ng aswang. Inilabas nito ang lamang loob at nilantakan ng parang gutom na gutom sa atay at puso ng matanda. Pagkatapos ay narinig ang mga alulong ng aso sa hindi kalayuan. Sa madilim na liblib na lugar, 9:00 ng gabi, nakita ni Lira si Kiray na hingal at pawisan. Gusot ang damit at may mga galos sa braso. Kiray? Ano nangyari sa'yo? Bakit ka nandito? Lira, kailangan mo makinig. May nakita ako. Bakit ka ba ganyan? May dugo ang kamay mo Si Mang Andres, yung matandang bumili ng luya sa'yo kanina. Oo, kilala ko siya. Anong nangyari? Lira, nakita ko. May lumipad. Tapos kinain siya ng aswang. Buhay na buhay, Lira. Hindi maaari. Paano mo nakita? Pauwi ako galing sa... Basta, may narinig akong sigaw Tapos nagtago ako sa likod ng malaking puno. Tapos nakita ko lahat. Sandali nga. Bakit ka ba talaga nandito? Sa kabilang bahay ng bahay niyo, Kwen,
Lira, wala na tayong oras. Tara na! Baka tayo na ang susunod. Hindi mo naiintindihan. Hindi. May hindi ka sinasabi. Kiray, bakit ka nasa gubat? Bakit? May narinig na kaluskos sa mga dahon. Lira! Lira, nandito na! Tara na! Tara na! Bakit parang alam na alam niya? Inihatid muna ni Lira si Kiraya sa kanila bago ito bumalik sa kanilang bahay. Pagka-uwi niya, naabutan niya ang kanyang lola na hindi pa rin makatulog. Sinabi nito na may nangyari sa gubat. Naramdaman niyang presensya ng dilim na nambiktima sa paligid. Gusto niyang hanapin pero hindi niya ito magawa. Sa bahay ni Lira, 10:10 ng gabi. Nakaupo ang kanyang lola sa harap ng altar. Nagdarasal sa mahinang boses. May nakakalat na luya at kalamansi sa paligid. Lola, nakauwi na po ako. Lira, apo, kanina pa ako nag-aalala. Ramdam kong may nangyayaring masama. Bakit po, Lola? Ano pong nararamdaman ninyo? Habang nagdarasal ako kanina, bigla akong nilamig. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ramdam ko may aswang na naghanap ng biktima. Kailan po nangyari? Mga 8:00. Bigla akong kinabahan, apo. Kaya nagsindi ako ng insenso at ikinalat ko ang luya at kalamansi. Nagdasal ako. Si Mang Andres po. Siya po ang biktima. Anong sinabi mo? Paano mo nalaman? Nakita po ni Kiray. Nakita niya raw po kung paano sinalakay si Mang Andres. Si Kiray, yung kaibigan mong taga-kabilang bayan. Opo, kaya nga po ako nagtataka, Lola. Bakit siya nasa gubat? Hindi naman doon ang daan pauwi sa kanila. Apo, may mga bagay na hindi kagaya ng ating nakikita. Minsan, ang kaibigan sa umaga ay kaaway sa gabi. Lola naman, hindi naman ho siguro ganun si Kiray. Alam mo ba kung bakit ako naglagay ng luya at kalamansi? Hindi lang yan pantaboy sa aswang. Tumutulong din yan para makita ang tunay na anyo ng mga nagbabalat kayo. Ano pong ibig niyong sabihin? May ritual tayo na dapat gawin, apo. Kailangan nating malaman kung sino ang tunay na kaibigan at kung sinong nagkukubli ng balat kayo. Lola, tingin niyo po ba si Kiray? Bakit siya nasa gubat? Bakit siyang nakakita? At bakit hindi siya ginalaw ng aswang? Sa gabing tahimik at balot ng malamlam na liwanag ng buwan, hindi mapakali si Lira. Sa kanyang isip, paulit-ulit na bumabalik ang imahe ni Kiray na nakita niyang nagmamadaling lumisan mula sa kagubatan. May kung anong misteryo ang bumabalot sa lugar na iyon. Hindi niya mapigilang magtanong sa kanyang sarili. Ano kaya ang tunay na nangyari doon? Habang nakaupo siya sa tabi ng bintana, tila hinihila siya ng kakaibang pakiramdam pabalik sa kagubatan. Gusto niyang alamin ang sagot, pero nang lingunin niya ang kanyang lola na mahimbing nang natutulog sa kanilang maliit na silid, naramdaman niya ang bigat
ng responsibilidad. Paano kung may mangyari sa kanya habang wala ako? Sa bawat sandaling lumilipas, lalong lumalakas ang tawag ng kagubatan. Sa huli, nagpasya si Lyra. Kinuha niya ang isang lampara at dahan-dahang lumapit sa pinto. Ngunit bago pa man siya makalabas, ay biglang may narinig siyang kaluskos sa labas ng bahay. Napahinto siya. Ang tibok ng kanyang puso ay tila martilyo sa kanyang dibdib. Sino kaya yun? Bulong niya sa kanyang sarili habang dahan-dahang binubuksan ang pinto upang silipin ang nasa labas. Kinabukasan, maaga pa lamang ay abala na ang mga tao sa palengke. Ngunit sa halip na karaniwang ingay ng mga bumibili at nagbibenta, usap-usapan ang pagkawala ni Mang Andres. Ayon sa mga balita, hindi siya nakauwi kagabi matapos umakyat sa kabundukan upang bumili ng mga paninda mula sa isang naglalako sa gilid ng kagubatan. Sa gitna ng tsismisan, may ilang nagsasabi na ang mga paninda daw na binili ni Mang Andres ay para sa isang ritual ng mga mangkukulam. Ang ilan ay nagtuturo pa kay Lyra na siya ang tindera dahil si Mang Andres ay suki niya at huling nakita raw na kausap nito. Hindi kaya may kinalaman ng mga panindang ibinibenta ni Lyra sa nangyari kay Mang Andres? Nako, baka nga. Sabi ko na, may kakaiba sa mga paninda doon sa may kagubatan. Tapos siya pa ang suko ni Andres. Narinig lahat ni Lyra habang nagtitinda sa kanyang pwesto. Pinipigilan niyang galit sa sarili. Ngunit hindi niya maatim na hayaan na lamang na sirain siya. Pakiusap naman po. Itigil niyo ng paninisi sa akin. Nagbebenta lang po ako rito ng marangal at wala akong kinalaman sa pagkawala ni Mang Andres. Kung totoo kayong nag-aalala sa kanya, bakit hindi natin siya tulungan imbes na pagtsismisan? Napatingin sa kanyang lahat. May ilang nahihiya pero marami pa rin ang mapanuri ang tingin. Hindi nagdalawang isip si Lyra. Nagpunta siya sa pamilya ni Mang Andres para mag-alok ng tulong sa paghahanap. Nanay Mila, huwag po kayong mag-alala. Sasama po ako sa paghahanap kay Mang Andres. Alam ko po kung saan ang lagusan, papunta sa kabundukan. Nagpasalamat ang pamilya at ilang kabarangay na voluntaryong sumama. Bitbit ang lampara at mga simpleng kagamitan. Naglakad ang grupo papunta sa kagubatan. Habang papalapit sila sa lugar, napansin ni Lyra ang mga bakas sa lupa at ang mga sanga ng kahoy na tila sinadyang mabali. Nagtaka si Lyra. Hindi ito ordinaryong pangyayari. May kakaibang nangyari kay Mang Andres. Kailangang malaman ko kung ano ito. Patuloy silang naghanap. Ngunit habang papalapit sa kalaliman ng gubat, ay nagsimula ng manlamig ang paligid. Parang may nakamasid sa kanila sa dilim. Kinabukasan, sa maingay na palengke, sumabog ang balitang nawala si Mang Andres sa kabundukan. Ang mga tao'y abala sa kani-kanilang gawain. Ngunit mabilis na kumalat ang usapan ng pagkawala niya ay may kinalaman sa biniling luya at kalamansi kay Lyra. Sinasabi ko na nga ba? Kakaiba talaga yung batang yan. Sino pa bang pagbibilhan ng mga sangkap na yan kundi mga mangkukulam? Kaya nga baka nawala si Mang Andres dahil sa ritual nila. Napakunot ng noo si Lyra sa narinig, ngunit pinigilan niyang magalit. Ayaw niyang patulan ng tsismis. Ngunit nang marinig niya na pati ang kaibigang si Kiray ay tila umaayon sa sinasabi ni Aling Minda, parang tinamaan siya ng kidlat. Kiray, ikaw pa? Akala ko ba kilala mo na ako? Bakit mo hinahayaan ang mga kasinungalingang ito?
Ngunit imbes na sumagot, yumukol na lamang si Kiray at tumahimik. Ramdam ni Lira na may kung anong nangyari. Mukhang nilaso ni Aling Minda ang isipan ng dati niyang matalik na kaibigan. Sa kabila ng masakit na mga paratang, pinilit ni Lira na panatilihin ang kanyang dignidad. Nagpasya siyang harapin ang tsismis at ipakita na wala siyang itinatago. Sa halip na magtago o magtangkang linisin ang pangalan sa salita lamang, kusa niyang nilapitan ang pamilya ni Mang Andres upang mag-alok ng tulong. Hindi ko kayang palampasin ng ganito. Kayo na rin ang nagsabi na ako ang huling nakausap ni Mang Andres. Kung ganon, tutulong ako sa paghahanap sa kanya. Gusto ko ring malaman ang katotohanan. Nagulat ang mga tao sa tapang ni Lira. Sa halip na sumama sa agos ng tsismis, ipinakita niyang may malasakit siya sa pagsama niya sa pamilya ni Mang Andres sa kagubatan. Unti-unti niyang nararamdaman ang kakaibang enerhiya sa paligid habang hinahanap nila ang nawawalang lalaki. Tila may bumubulong sa kanya mula sa mga anino ng mga punong kahoy. Ilang araw rin ang lumipas mula nang makita ni Lira si Kiray malapit sa kagubatan. Ngunit sa bawat araw na dumadaan, mas lalo lang tumitindi ang kanyang pagdududa at katanungan. Sa wakas, nagpasya siyang harapin ang kaibigan. Alam niyang ito ang tanging paraan upang malaman ang totoo. Kahit pa ang sagot ay maaaring makasakit o magdulot ng hindi inaasahang pagbabago. Nagkita sila ni Kiray sa ilalim ng malaking puno, malapit sa baryo, kung saan madalas silang nag-uusap noong magkaibigan pa sila. Ngunit ngayon, ang tensyon sa pagitan nila ay ramdam ni Lira. Tila ba may pader na nakaharang sa kanilang dalawa. Kiray, hindi na kita matiis. Simula nung makita kita sa kagubatan ng gabing nun, hindi ko na mapigilang mag-isip. Bakit ka ba naroroon? May kinalaman ka ba sa pagkawala ni Mang Andres? Totoo bang hinahabol siya ng aswang? Dahil kung ganon, bakit hanggang ngayon hindi pa rin natatagpuan ang bangkay niya? Nakita ni Lira kung paano nanigas ang mga balikat ni Kiray sa kanyang mga tanong. Halata ang galit at pagkairita sa mukha nito nang bigla itong magsalita. Bakit ako? Bakit ako ang tinatanong mo sa mga ganyang bagay? Hanapan ba ako ng mga nawawalang tao? Ha? Bakit mo ako ginagawang sagot sa lahat ng nangyayari, Halira? Marami rin akong problema. Hindi lang ikaw may dinadala sa mundong ito. Kaya pwede ba? Tigilan mo na ako at huwag mo nang dagdagan ang bigat ng nararamdaman ko. Nagulat si Lira sa mga salitang binitawan ng kaibigan. Hindi ito ang Kiray na kilala niya. Ang dating kaibigang laging handang makinig at sumuporta. Ang galit at malamig na tono nito ay tila hindi nagmumula sa pagod, kung hindi sa isang bagay na mas malalim. Ngunit kahit masakit ang mga sinabi ni Kiray, pinilit ni Lira na manatiling kalmado. Alam niyang kailangan niya ng paliwanag. Kiray, alam kong marami kang pinagdadaanan. Pero ako rin, pareho nating nararamdaman ng bigat ng mundo. Pero bakit parang bigla mo akong nilalayo? May nagawa ba akong mali? Kung may nasabi ako o nagawa na hindi mo nagustuhan, sabihin mo naman sa akin. Ayokong mawala ka bilang kaibigan ko. Sa halip na sumagot ng maayos, biglang tumitig si Kiray kay Lira. Ang mga mata nito ay puno ng galit at may halong lungkot. Wala kang nagawang mali. Wala, Lira. Pero gusto ko lang lumayo sa'yo. Basta hindi ko na kailangan pang magpaliwanag sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Lira sa narinig. Sa bawat salita ni Kiray, isang sibat na tumutusok sa kanyang puso.
Hindi niya alam kung saan nagmumulang malamig na ugali nito. Ngunit alam niyang iba na ang Kiray na nasa harap niya ngayon. Kiray, hindi ito ikaw. Alam kong may dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Pero sana sabihin mo sa akin. Kaibigan mo ko, hindi ba? Dati, lahat ng problema mo sinasabi mo sa akin. Ngayon bakit parang ang layo mo na? Bakit bigla kang nagbago, Kiray? Sa halip na sagutin ang tanong ni Lira, biglang tumalikod si Kiray. Hindi nito sinagot ang alinman sa mga tanong ni Lira at tuluyan na itong umalis. Iniwan itong mag-isa sa ilalim ng puno. Nakatayo si Lira ng matagal, nakatingin sa papalayong anyo ng kaibigan. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kung hindi dahil sa bigat ng lungkot na ngayon ay bumabalot sa kanya. Habang pinagmamasdan niyang paglayo ni Kiray, ay naramdaman ni Lira na tila napakabigat ng enerhiya sa paligid. Hindi niya maipaliwanag, ngunit alam niyang hindi lamang simpleng galit o tampong dahilan ng pagbabago ni Kiray. Parang may mas malalim na misteryo na kailangan niyang tuklasin. At ito ay mag-uugat sa mga kaganapan sa kagubatan. Sa kabila ng sakit at pagkalito, alam niyang hindi siya susuko. Gagawin niya ang lahat para malaman ang katotohanan. Kahit pa ito'y magdulot ng mas malaking pagbabago sa kanyang buhay. Habang naglalakad pa uwi, hindi maalis sa isip ni Lira ang naging pag-uusap nila ni Kiray. Tumitimo sa kanya ang malamig na salita ng kaibigan, lalo nang huling sinabi nito, "Gusto ko lang naman lumayo sa'yo." Para bang isang pader ang itinayo ni Kiray sa pagitan nila at hindi alam ni Lira kung paano ito matitibag. Sa kanyang pag-iisa, nagsimula siyang mag-isip ng mas malalim. Alam niyang hindi normal ang kilos ni Kiray. Ang matalik niyang kaibigan na dati laging bukas at masayahin, ngayon ay puno ng galit at tila may dinadalang mabigat na lihim. Hindi basta-basta ito magiging ganito nang walang dahilan. May hindi magandang nangyayari sa kanya. Hindi niya sasabihin sa akin ng ganun-ganun lang na gusto niya akong layuan. Hindi yun siya eh. Kilala ko si Kiray. May itinatago siya. At dapat kong malaman kung ano yun. Habang iniisip ang mga nangyari, naramdaman ni Lira ang bigat ng responsibilidad na unti-unting bumabalot sa kanya. Sa pagkawala ni Mang Andres, sa tsismis na patuloy na kumakalat tungkol sa kanya. At ngayon, sa biglaang pagbabago ng kanyang kaibigan, tila ba nagkapatong-patong na ang mga problema sa kanyang buhay. Ngunit sa halip na magpadaig sa takot at kalituhan, gawing lakas ang mga ito. Kailangan kong tulungan si Kiray. Alam kong may kinalaman ito sa mga nangyayari sa kagubatan. Kung ano man ang dinadala niya, hindi ko siya hahayaang mag-isa. Nagdesisyon si Lira na bigyan ng oras ang sarili para mas lalong unawain ang mga kilos ni Kiray. Sisiguraduhin niyang malalaman niyang dahilan ng pagbabago nito. Ngunit alam niyang kailangan niyang maging maingat. Kung may koneksyon ng kaibigan niya sa pagkawala ni Mang Andres o sa kakaibang enerhiya sa kagubatan, baka mas delikado ang sitwasyon. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pero alam kong hindi ko siya pwedeng pabayaan. Hahanapin ko ang totoo. Kahit pa ang ibig sabihin nito ay masangkot ako sa misteryosong hindi ko pa lubos na naiintindihan. Sa puntong yun, nagkaroon ng mas malinaw na direksyon si Lira. Bukod sa pagtulong sa pamilya ni Mang Andres na mahanap ang kanilang ama, inilaan din niya ang oras para unti-unting lapitan si Kiray. Gagawin niya ang lahat para maibalik ang kanilang pagkakaibigan
at para malaman kung anong nagbago sa kaibigang minsang naging pinakamalapit sa kanyang puso. Sa bawat hakbang na gagawin niya, mula ngayon, alam niyang ang mga sagot ay nasa kagubatan, sa tahimik ngunit misteryosong anino nito. Sa isang madilim na sulok ng kagubatan, nakatayo si Kiray. Hawak-hawak ang isang maliit na supot na nakabalot ng maayos. Sa bawat paghinga niya, ramdam niya ang bigat sa kanyang ginagawa. Ngunit iniisip niyang ito ang tanging paraan upang matupad ang mga pangarap niya. Sa harap niya, isang misteryosong lalaki ang nakatayo. Nababalot ng mahabang itim na kapa. Ang kanyang mga mata ay tila lagusan sa kawalan. Habang ang boses niya ay malamig na dumadagungdong sa katahimikan ng kagubatan. Asa na? Dala mo bang hinihiling ko? Tumango si Kiray, hindi makatingin ng diretso sa lalaki. Dahan-dahan niyang iniabot ang supot. Pilit na pinapatatag ang kanyang nanginginig na kamay. Nang kunin ng lalaki ang supot, agad niya itong binuksan at sinuri ang laman. Magaling. Napakamaingat ng pagkakagawa mo. Tama ang sukat. Tama ang anyo. Hindi ko akalaing kaya mong gawin ito. Tumahimik si Kiray. Pilit na nilulunok ang takot at ang guilt na kumakain sa kanyang puso. Ngunit sa isip niya, paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili na ginagawa niya ito para sa kanyang kinabukasan. Sabi mo pagkatapos nito, makukuha ko ng kapalit, diba? Ang pera, tama ba? Ngumiti ang misteryosong lalaki. Isang ngiting hindi mo matukoy kung may halong awa o panunuya. Oo, bata. Kapag nabuo ko na ang kailangan ko mula sa mga pusong ito, ibibigay ko ang iyong gantimpala. Malaking halaga, tulad ng napag-usapan natin. Makatutulong iyon sa mga pangarap mo, hindi ba? Pag-aaral, magandang buhay. Sandaling nagninginga ang mga mata ni Kiray, ngunit agad ding nawala ang saya sa mukha niya. Nang magsimulang magsalita muli ang lalaki. Pero tandaan mo, Kiray, sa sandaling pinasok mo ang ganitong uri ng kasunduan, hindi ka na basta-basta makakalis. Ang kagubatan ay hindi nagpapalaya ng mga taong tumutulong sa kanya ng ganun lang. Napalunok si Kiray, ngunit pilit niyang nilalabanan ang pangamba. Hindi ko na iniisip yon. Ang mahalaga, matapos na to. Nang makaalis na ako. Sa lahat ng mga paghihirap ko, gusto ko lang naman mabuhay ng tahimik at makapag-aral. Ang misteryosong lalaki ay muling ngumiti. Hinawakan ng supot at inilapit ito sa kanyang dibdib. Napakalaki ng pangarap mo para sa isang murang halaga ng kaluluwa. Tumalikod ang lalaki at unti-unting naglaho sa anino ng kagubatan. Iniwan si Kiray na tahimik at puno ng magkahalong takot at paninindigan. Sa isip ni Kiray, pilit niyang sinisigurado ang sarili na tama ang kanyang ginagawa. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may bumubulong na tanong. Hanggang kailan ko kaya itatago ang ginagawa ko? Sa gitna ng madilim na kagubatan, naglakad si Kiray palayo mula sa misteryosong lalaki. Malalim ang kanyang paghinga, na tila ba naririnig niya pa rin ang malamig nitong boses na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang kagubatan ay tahimik, ngunit ang bigat ng kanyang ginawa ay tila mas malakas pa sa anuman. Hindi niya namalayang may matang nakamasid sa kanya mula sa anino. Sa likod niya, si Lira. Tahimik ngunit mabilis na sumusunod.
Hindi niya matanggap ang kakaibang ikinikilos ng kaibigan. Kaya sinundan niya ito mula sa baryo. Hindi siya makapaniwala sa nakita. Si Kiray nakikipag-usap sa isang misteryosong lalaki at may iniabot dito na mukhang mahalagang bagay. Anong ginagawa niya rito? At sino yung lalaking yun? Kiray, ano ba talagang tinatago mo? Nanatili si Lira sa dilim. Hindi pa handang lumabas at magpakita. Nang umalis si Kiray, ay sinundan niya ito mula sa malayo. Tahimik na nagmamasid. Ngunit biglang napatigil si Lira nang makitang isang lalaking nakatayo sa landas ni Kiray. Isang estranghero. Magaspang ang itsura at agad siyang nilapitan. Miss, ikaw lang bang manggisa rito? Delikado sa gubat, alam mo ba? Nakaramdam si Kiray ng kaba, ngunit agad siyang ngumiti ng bahagya. Alam niyang kailangan niyang magpakita ng pagiging kampante. Oo, pero paalis na rin ako. Hindi ko kailangan ng tulong. Salamat na lang. Ngunit imbes na umalis, sinundan siya ng lalaki. Huwag ka namang mailang. Hindi ako masamang tao. Ang ganda mo, alam mo ba? Sayang naman kung dito ka lang sa gubat tong tatago. Narinig ni Lira ang usapan mula sa hindi kalayuan. Ramdam niya ang bahagyang takot sa boses ni Kiray at napansin niyang pabilis ng pabilis ang hakbang nito. Ngunit ang lalaki ay hindi rin tumigil. Biglang hinawakan ng lalaki ang braso ni Kiray. Pilit siyang pinipigilan. Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Wala akong sinabi na pwede mo akong hawakan. Pero ngumiti lamang ang lalaki. At sa isang mabilis na kilos, hinila niya si Kiray palapit sa kanya. Wala namang nakakakita rito, miss. Mag-usap lang tayo. Kunti lang. Nagpupumiglas si Kiray, ngunit masyadong malakas ang lalaki. Ang kaba sa kanyang dibdib ay napalitan ng galit. Sa isang mabilis na galaw, dumukot siya ng kutsilyo mula sa kanyang bulsa at itinutok ito sa lalaki. Sinabi ko nang bitiwan mo ako eh. O talagang gusto mong masaktan? Saglit na nagulat ang lalaki, ngunit tila naaliw pa ito sa katapangan ni Kiray. Ang tapang mo ah. Pero tingnan natin kung hanggang saan ka tatagal. Biglang sinugod si Kiray ng lalaki. Pilit na inaagaw ang kutsilyo. Sa gitna ng pag-aaway nila, narinig ni Lira ang sigaw ni Kiray at mabilis na tumakbo palapit. Kiray! Tumigil ka! Walang hiya ka! Gamit ang dala niyang kahoy, pinalo ni Lira ang lalaki sa likod. Napaungol ito sa sakit at saglit na napabitaw kay Kiray. Ngunit bumalik ang atensyon nito kay Lira. Galit na galit. Ikaw naman ang papatayin ko. Babae ka! Ngunit bago pa man makagalaw ang lalaki, biglang sumugod si Kiray gamit ang kutsilyo at iniulos niya ito sa tagiliran. Napaaray ang lalaki at bumagsak sa lupa. Duguan. Napahawak si Kiray sa dibdib niya. Habol ang hininga habang si Lira'y nakatayo sa gilid at tulala sa nangyari. Kiray, anong nangyayari? Ano itong ginagawa mo rito? Hindi sumagot si Kiray. Pinulot niya ang supot na lalaglag mula sa kanyang bag at mabilis na tumakbo palayo. Iniwan si Lira na litong-lito at ang lalaking patuloy na humahagok sa lupa. Sa sandaling yun, napagtanto ni Lira na ang kaibigang kilala niya ay may mas malalim na lihim kaysa sa kanyang inaasahan. Sa gitna ng kagubatan, sa ilalim ng maliwanag na buwan, naganap ang matinding pag-uusap ni Lira at Kiray.
Nakatingin si Lira sa kaibigan, puno ng galit, ng takot at kalituhan. Samantalang si Kiray ay umiiyak, ang mga mata'y namumugto habang pilit niyang nililinaw ang lahat. Kiray, ano ba talaga nangyayari? Bakit mo to ginagawa? Ikaw ba ang dahilan kung bakit maraming nawawala sa bayan natin? Si Mang Andres, ikaw ba ang may kagagawan? Umiwas ng tingin si Kiray. Hindi kayang salubungin ng mga tanong ni Lira. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak-hawak ang sariling dibdib. Lira, ayoko na. Ayoko nang itago ito. Oo, tama ka. Ako ang aswang. Ako ang sumasalakay sa bayan natin. Nanlaki ang mga mata ni Lira sa narinig. Hindi niya kailanman inakala na ang matalik niyang kaibigan ang mismong halimaw na kinakatakutan ng kanilang bayan. Lumapit siya kay Kiray na nanginginig ang boses habang nagsasalita. Kiray, bakit? Paano mo nagawa ito? Hindi ito ang kaibigang kilala ko. Anong nangyari sa'yo, Kiray? Pumatak ang mas maraming luha mula kay Kiray habang inaamin niya ang katotohanan. Hindi ko naman ginusto to, Lira. Ayoko. Pero wala na akong magawa. Naakit ako sa kagustuhang makaalis sa kahirapan. Ang akala ko, kapag sumama ako sa kanila, matatapos na ang lahat ng paghihirap ko. Pero hindi ko alam. Hindi ko alam na magiging ganito. Napahawak si Lira sa kanyang bibig. Hindi makapaniwala. Pilit niyang inuunawang sitwasyon ng kaibigan. Ngunit mahirap itong tanggapin. Kiray, kung hindi mo ito ginusto, bakit hindi ka lumaban? May magagawa ka pa. Bakit hindi ka humingi ng tulong? Umiling si Kiray. Ang boses niya ay nanginginig. Hindi ganun kadali, Lira. Kontrolado nila ako. Ang kagustuhan nila ang nasusunod. Hindi na ang sa akin. Para bang may tali na nakatali sa kaluluwa ko. At sa bawat oras, naririnig ko ang tinig nila sa isip ko. Pinipilit kong gumawa ng mga bagay na ayoko namang gawin. Sinubukan ko namang lumaban. Pero wala eh. Wala akong lakas at wala akong laban sa kanila. Humagulgol si Kiray, ngunit imbes na magalit. Habag ang naramdaman ni Lira, hindi niya inaasahan na ang kaibigan niya na minsang naging kanyang kakampi sa lahat ay magiging biktima ng isang mas malaking kasamaan. Lumapit siya kay Kiray at marahang hinawakan ang kamay nito. Kiray, hindi ko alam kung paano kita matutulungan. Pero hindi kita pababayaan. Hindi ko hahayaan na mag-isa ka sa labang ito. Kaibigan kita. Napatingin si Kiray kay Lira. Nagulat ito sa sinseridad ng kaibigan. Lira, hindi mo ako naiintindihan. Ako ang halimaw. Ako ang dahilan kung bakit maraming nawawala. Hindi mo ba naririnig ang mga tao sa bayan? Gusto nila akong patayin kapag nalaman nila. Umiling si Lira. Pilit na kinukumbinsi ang kaibigan. Hindi ka halimaw, Kiray. Isa kang biktima. At kung may paraan para maibalik ka sa dati, gagawin ko ang lahat. Pero kailangan mong tulungan ang sarili mo. Kailangan mong maniwala na kaya mo. Na kaya mo pang makawala sa kontrol nila. Saglit na tumahimik si Kiray. Tila ba nagdadalawang isip. Ngunit sa kanyang puso, ramdam niyang sinseridad ni Lira. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam siya ng konting pag-asa. Ngunit kasabay nito, ramdam din niyang takot.
takot na baka hindi sapat ang kanilang lakas para harapin ang puwersa ng kadiliman na kumukontrol sa kanya. Lira, kung tutulungan mo ko, baka madami ka. Hindi ko kayang makitang sinasaktan ka na dahil sa akin. Ngunit sa matibay na boses, sumagot si Lira. Kiray, wala akong pakialam kahit na anong mangyari sa akin. Ang mahalaga mailigtas kita. Hindi ko hahayaan na kainin ka ng dilim. Sa sandaling yun, unti-unting nabuo ang tiwala ni Kiray na maaari pa siyang mailigtas. Ngunit alam nilang mahaba pa ang kanilang tatahakin at ang kagubatan na balot ng misteryo at kadiliman ay magiging pinakamalaking pagsubok sa kanilang pagkakaibigan at sa lakas ng loob. Habang mahigpit na nag-uusap sina Lira at Kiray sa gitna ng kagubatan, biglang may narinig sila na malakas na sigawan ng mga tao. Papalapit ang ingay, mga tinig ng galit at paghihiganti. Ang liwanag ng mga dalang sulo ng mga taong bayan ay sumisilip sa pagitan ng mga punong kahoy. Lira! Lira, papatayin nila ako! Alam kong karapat-dapat ako sa galit nila. Pero ayoko pang mamatay. Ayoko. Hindi ko kaya magpatuloy bilang ganito. Pero hindi ko rin sila kayang harapin. Niyakap ni Lira ang nanginginig na katawan ni Kiray. Ramdam niya ang takot at pagsisisi ng kaibigan. Ngunit alam niyang wala na silang oras para magduda o magtalo. Kailangan nilang gumawa ng desisyon. Kiray, makinig ka sa akin. Hindi ko hahayaang mahuli ka ng mga tao. Pero kailangan mong sumunod sa akin. Tumakas ka na muna. Hanapin mo ang pinakamalapit na kuweba sa hilagang bahagi ng kagubatan. Doon ka magtago. Paano ka kapag nalaman nilang tinutulungan mo ko? Baka ikaw ang pagbuntinan nila ng galit. Wala akong pakialam sa galit nila. Mas mahalaga ka, Kiray. At mas mahalaga na matapos ng sumpang ito. Hinila ni Lira si Kiray sa mas madilim na bahagi ng kagubatan. Nang matiyak niyang hindi pa naaabot ng mga taong bayan ng kanilang kinaroroonan, itinulak niya si Kiray papalayo. Tumakbo ka na. Hanapin mo ang lugar na sinasabi ko. Huwag kang babalik hanggat hindi kita tinatawag. Naiintindihan mo, Kiray? Hindi kita pababayaan. Pag-aalinlangan ang nasa mukha ni Kiray, ngunit wala siyang ibang magawa kung hindi ang sundin si Lira. Tumakbo siya habang patuloy na tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Naiwan si Lira, habol hininga at ang puso niya'y nag-aalangan, ngunit determinado. Alam niyang kailangan niyang magbigay ng ibang direksyon sa galit ng mga tao. Ilang saglit pa, dumating ang taong bayan, dalang mga sulo at armas. Nasaan na siya, Lira? Alam namin nandito siya. Ipakita mo sa amin ang halimaw na yan! Hindi nagpatinag si Lira, ngunit mabilis siyang nag-isip. Ayaw niyang madamay si Kiray, ngunit alam niyang kailangan niyang matigil ang mga nangyayari. Wala na siya rito, pero alam ko kung saan niyo mahanap ang tunay na pinuno ng mga halimaw na to. Napatigil ang mga tao at nagkatinginan. Pinuno? Anong pinuno? Ang gusto lang namin ay hustisya para kay Andres at sa mga lalaking pinatay ng halimaw na yan. Tumindig ng matatag si Lira. Pilit na ipinapakita ang tapang kahit ang puso niya'y halos sumabog na sa kaba. Ang taong hinahanap ninyo ay hindi basta aswang lang. Siya ang leader ng kadiliman sa kagubatang ito. Kanina ko pa po siya sinusundan. May nakita akong lalaki. Dinala niya ang huling biktima niya sa silangan. Sa bahaging ito ng kagubatan. Kung gusto niyong wakasan ng sumpa sa lugar nito, doon kayo pumunta. Nagkatinginang muli ang mga tao. Baka naman
niloloko mo lang kami para makatakas ang halimaw na yon, ha, Lira? Wala akong dahilan para magsinungaling, Aling Minda. Kung gusto ninyong matapos ng pagpatay, sundan niyo po ang sinasabi ko. Malapit na siya sa matandang simbahan sa loob ng gubat. Matapos ang ilang saglit na pag-aalangan, napilitan ng mga tao na maniwala sa sinabi ni Lira. Isa-isa silang nagsimulang maglakad papunta sa direksyon na sinabi niya. Habang papalayo sila, ramdam ni Lira ang tensyon. Alam niyang may isang mas malaking laban ang paparating at hindi pa rin niya alam kung paano niya tutulungan si Kiray na makawala sa sumpa ng kadiliman. Ngunit sa pagkakataong yun, nananatili siyang matatag. Kailangan kong tapusin ang lahat ng ito para kay Kiray, para sa bayan namin. Habang ang mga taong bayan ay papunta sa direksyon ng pinuno ng mga aswang, si Lira naman ay nagmamadaling sinundan si Kiray. Dalang determinasyong mahanap ang paraan para mapalayang kaibigan sa kadilimang kumukontrol dito. Nahuli ng mga taong bayan ang misteryosong lalaki sa isang matandang abandonadong simbahan sa loob ng kagubatan. Doon nila natuklasan ang nakakakilabot na katotohanan. Ang kanilang hideout ay puno ng mga lalagyan ng lamang loob ng tao. Maayos na iniiimbak para sa kung anong ritual at hindi maipaliwanag. Ang galit ng mga tao'y umabot sa sukdulan at sa araw ding yun, nagkakaisa silang winasak ang lahat ng kagamitan ng grupo at sinunog ang lugar upang tuluyang mapuksa ang kanilang masasamang gawain. Ngunit sa kabila ng tagumpay na yun, isa ang nanatiling palaisipan. Si Kiray, mula nang itakas ni Lirang kaibigan mula sa kagubatan, ay hindi na muling nagpakita. Walang nakakaalam kung saan siya nagtungo o kung patuloy pa siyang nasa ilalim ng sumpa ng pagiging aswang. Sa kabila ng mga tanong na gumugulo sa isip ni Lira, pinili niyang magpatuloy sa kanyang buhay. Bumalik si Lira sa kanyang karaniwang araw-araw. Sa kabila ng mga nangyari, itinuloy niya ang kanyang pagtitinda ng luya at kalamansi. Ngayon ay mas pinagtitibay ang tiwala ng mga tao sa kanya. Unti-unting nawala ang mga tsismis na nauugnay sa kanya sa mga aswang at bumalik ang tahimik na pamumuhay sa baryo. Habang patuloy ang pag-aaral niya ng education, major in Pilipino, naging mas determinado si Lira na abutin ang kanyang mga pangarap. Ilang buwan na lang at makakapagtapos na siya. Bagamat malungkot siya sa pagkawala ng kanyang matalik na kaibigan, ginamit niyang karanasan bilang aral at inspirasyon para maging matatag. Sa bawat araw na lumilipas, minsan ay napapatingala si Lira sa kalangitan. Iniisip kung nasaan na si Kiray. Nais niyang maniwala na balang araw, makakahanap din ito ng kapatawaran at kalayaan mula sa sumpa. Sa kanyang puso, nanatili ang pag-asa na muling magkikita sila, hindi bilang biktima at tagapagligtas, kung hindi bilang magkaibigan na handang magsimulang muli. At sa kanyang huling semestre bilang mag-aaral, hawak ni Lira ang pangarap na hindi lamang makapagturo ng wika, kung hindi maipasa na rin ang mga kwento ng lakas, pagmamahal at pagkakaibigan sa kanyang naranasan. Sa kabila ng lahat ng kadiliman na sumubok sa kanya, pinili niyang maging ilaw para sa iba, habang tahimik na ipinapanalangin ang muling pagbabalik ni Kiray sa liwanag.